At lumabas na nga po rito ang bagong chapter 1462. At sa last chapter, napabagsak nga po rito si Mashiba ng champion pero nakabawi nga rin agad rito si Mashiba. Napabagsak niya rin ang champion pero naabutan nga sila rito ng pagtapos ng round 3. At tuloy tayo, eto na nga po. Nakaupo na ang parehas na boksingero. Pinapahinto na rito ng mga kasama nila ang mga pagdudugo rito ng mga tama nila. Habang nakikita nga natin rito si Sawamura na nanonood din ng laban ni Mashiba. At tuloy tayo, pinupunasan at nagpapahinga ang bawat kupunan. Si Mashiba rito ay simple lang ang kanyang pagkakaupo habang pinupunasan. Pero si Marcos Rosario ay iba na nagagalit siya rito kung makikita natin. At lumapit nga rito si Sawamura kila Sendo at Miyata na sinabi niya rito sa coach ni Sendo na umalis siya. Nagtaka nga rito ang coach ni Sendo at maski si Sendo. Nasabi nga rito ni Sawamura na magpalit raw sila rito ng upuan na parehas lang naman daw ang presyo ng upuan nila. Pero naiinis nga rito ang coach ni Sendo kung ano nga rito sinasabi ni Sawamura sa kanya na ayaw niya makipagpalit. Tinitigan nga rito ng masama ni Sawamura ang coach ni Sendo na si Coach Yanauka. Pinagpawisan nga agad rito. At matapos nun ay pumayag na nga ito sa takot nga po niya rito kay Sawamura. At pagkaupo nga rito ni Sawamura, sinasabi niya rito kila Sendo na hindi niya na mahulaan pa kung anong susunod na mangyayari sa labanan. Naipaliwanag nga po daw rito sa kanya kung ano ang masasabi nila Sendo at Miyata. Pero ganon nga rin daw po rito ang sa tingin ni Sendo. Hindi nga rin daw niya alam. Natanong ni Sawamura kung ano ang susunod na mangyayari. At tinanong na nga lang rito ni Sendo kay Miyata. Pero sagot nga po rito ni Miyata na hindi niya alam. Hindi niya alam ang mangyayari. Nagulat nga rito si Sawamura na hindi rin daw alam ni Miyata. Pero ito, sabi nga po rito ni Miyata na si Sawamura at si Mashiba ay magkaparehas nga lang daw po dito na parehas silang hindi tao, mga halimaw. Na kung sino nga daw po magpapaliwanag ay dapat si Sawamura. Ang ibig sabihin nga rito ni Miyata na magkaugali si Sawamura at si Mashiba na dapat ay alam din daw dito ni Sawamura kung ano ang binabalak na rito ni Mashiba. At eto nga rito. Ngayon, si Mashiba, sumisigaw si Coach Toho na napakaganda ng counter-attack na ginawa ni Mashiba para nga po rito mapabagsak ang champion. Pero tanong nga rito ni Mashiba kung ano ang nangyari sa kanya, kung ano ang tinanggap niya noong bumagsak siya. At pinaliwanag nga rito ni Coach Toho na isang right hook ang tumama kay Mashiba na nung pangalawang pagpasok niya rito ay bumitaw nga po rito ng napakabilis si Rosario na dumaan nga daw po iyon sa balikat ni Mashiba kaya hindi nga daw po niya ito magawang makikita. Hindi nga rin daw niya iyon maiilagan pa kaya sapul na sapul nga daw po rito si Mashiba na ang ginawa nga daw po iyon ng champion ay hindi rin kasama sa inensayo nila sa paghahanda nila na yung suntok na yun ay mahirap ma-predict at napakahirap nga daw po rito makita. Paliwanag ni Coach Toho. At naiintindihan na nga rito ni Mashiba ang nangyari sa kanya. Kuha niya na ganoong klase nga daw po palang lalaki o boksingero rito. Si Marcos Rosario. Tumayo na rito si Mashiba. Nasabi niya na seseryosohin niya na rito. Na sinasabi niya na napag-aralan na nga daw po niya rito. Si Marcos Rosario, basang-basa niya na. Kaya hindi na nga daw po niya rito kailangan pa ng anumang detalye para kay Rosario dahil alam na lahat ni Mashiba na ito marahil ang sinasabi niya. At tuloy tayo dito naman kay Rosario na sobra-sobra na nga daw po rito ginagawa sa kanya ni Mashiba. Hindi na nga rito patas para sa kanya. Habang ginugulo na nga niya rito ang buhok niya. Naghihiba na. Nasa huli ito sinabi niya na kahit anong gawin niya at kahit anong mangyari, gagawin nga daw po rito lahat ni Marcos Rosario. Na wala na siya ritong pakialam kung ano man ang mangyayari. Natitiyakin niya na siya lang rito sa huli ang matitirang nakatayo. Sabi nga rito ni Marcos Rosario na ito, nagbago na nga po rito ang estilo ng buhok ng champion. Nag-super saiyan na nga siya rito. Tumaas na ang mga buhok niya. Pero bago natin ipagpatuloy, ay intro muna tayo.
If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. At sumigaw na nga rito ang announcer na seconds out. Magsisimula na ang round 4. Tumayo na rito ang pares na boksingero. At napansin nga rito ni Aoki ang nangyari sa buhok ng champion. Sinabi nga niya agad dito sa mga kasama niya kila Takamura. Nasabi naman dito ni Kimura na kahit pa ulit-ulit nga daw po rito umaatake ang champion kay Mashiba, ay napapatigil pa rin siya rito na kahit napabagsak nga po niya rito si Mashiba, ay napabagsak naman rin daw siya ni Mashiba, na malamang ay galit na nga daw rito ngayon ang champion. Nasabi naman rito ni Takamura na sana nga daw ay ang buhok lang rito ng champion ang nagbago. Na sinasabi nga niya rito na sana na wala nang iba pang nagbago kundi ang buhok lang niya. Napapaisip naman rito sila sa Wamura sa sinabi nga rito ni Miyata dahil sa naging laban nga din nila na brutal ni Mashiba, na mukhang mayroon nga po rito pinapahiwatig ang ating manga creator na mangyayari. At eto si Ipo, ano ito? Pagtataka niya sa isip niya na nararamdaman nga daw po rito ngayon ni Ipo ang aura na bumabalot ngayon sa champion ay nag-iba na ang hangin kasama ang pagbabago ng buhok niya. Pinagpapawisan nga rito ng malala si Ipo habang tinitignan niya ngayon si Mako Susario. Ito, simula na ang round 4. Bakbakan na ulit. Nasigaw nga rito ng announcer na kung nagawa ba nilang makapagpahinga nung break at kung nagbago na ba sila rito na mga plano at pag-atake. Ano nga daw rito ngayon ang mangyari sa round 4. At ito habang nagtatansyahan si Mako Susario at si Mashiba, at biglang mabilis nga po rito agad na pasugod si Rosario. Ito napakabilis, sinugod niya agad si Mashiba na siya ulit ang unang sumugod. Napilit niya agad ritong didikitan si Mashiba at sigawan ng mga manonood na parehas na naman daw ang estilo na ginawa ng champion nung round 1, na wala daw nga siya ritong pinagbago ang pagkakaalam ng mga manonood. At si Mashiba naman daw kung ano ang gagawin niya, kung pipilitin pa rin daw ba niyang makalayo sa kanya si Rosario at dikdikin nga sa may corner. Pero ito, ibang-iba nga rin dito ngayon ang itsura ni Mashiba matapos niyang sinabi na alam niya na ang estilo ni Mako Susario yung champion. At dito po natatapos ang ating chapter 1462 mga knockout. Bitin nga po. At maraming salamat sa pakikinig.